Christ. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The value of one. Ano ba naman ang halaga kung isa lang? Ang importante ngayon kasi pagdating sa negosyo, hindi lang isa. Dapat maramihan. Because one lost sheep, ano ba naman yung one lost sheep kumpara sa halaga ng 99? Maybe Jesus is presenting to us a counterculture. Yung pag-uugali natin ngayon na pag-isip, parang Christianity offers another perspective. Ano ba yung uso ngayon? Mass media, mass communication. Pag gumawa ka ng isang produkto, halimbawa, mass communication, mass media. Gawa ka ng isang program, mapapanood nila hanggang gusto nila kasi it's available for everyone. Masa. Ganon din yung mass communication. Minsan lang and everybody can watch it. Ganon din sa mass marketing, yung mga nakikita yung mga marketing materials and social marketing para kayo bumili. Yan ay ginagawa minsan lamang pero lahat tayo nakakapanood. Mass production. Kaya yung mga t-shirt nating sinusot yan, mga kinakain natin, parang tinatawag dan, one size fits all. Gumawa ka ng isa para sa lahat. Ganon din sa pagkain, maramihan. Ganon din sa politika. Mas marami, mas maganda. Ano ba naman ang isang botante? Dapat maramihan ang kausap ng politiko. Sa mga eskwelahan din, concerned sila sa volume ng mga estudyante. Pag kumukonti yung mga estudyante pero parang mahirap sa eskwela to sustain their viability. Di ba sa economics ganyan din naman? Yung sales, the more, the better. Sa economics naman, may tinatawag silang economy of the scale. The more, the better. Halimbawa, simpleng-simple lang, dito sa barangay natin, gusto mong magnegosyo, gusto mong yumaman, naghalaga ka ng 3 baboy. Konting masyado yun, hindi ka makikita doon. Galaga ka, dapat marami. Pwede kang 100, 150. Kasi yung pagod mo, yung oras mo, pareho din naman. You multiply. The value of 1 versus the value of 99. Yung mundo, pipiliin nila yung 99, syempre. Pero, the Lord invites us to see the value of 1. Kasi yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, ikaw lang. God loves you as you are. Not because you're part of the 99 or part of the 100, if I may say. Meron kami nung kilala, naging director namin sa Men of Light. Ang pangalan niya, yung yumaong si Director Marilu Diaz-Abaya. Ang mga pelikulang niyang ginagawa, sumisikat. Yung Muruami, Jose Rizal, yung mga kwentong mga naunang ginawa niya, meron siyang sikreto sa mga ginagawa ng pelikula. Ang sabi niya, you discover the most universal in the most particular. May repeat, you will discover the most universal in the most particular. What is more universal is in the particular. Bigyan ko kayo ng halimbawa ang sinabi niya sa amin. Muruami. Cesar Montano yata yung bida doon. Yung kwento nyon, isang mahirap na mangingisda sa dagat, gusto niyang yumaman. Di ba? Very particular. Isang mahirap na mangingisda na gustong yumaman. Isang taong mahirap, gusto niyang yumaman. Very particular and very universal. Parang yung kwento niya, kwento rin ang marami sa atin. Kaya lang, sa kanyang pangingisda, nagkaroon siya ng bangka, later on, maliit na vapor, para kumita siya at dagdagan yung kanyang kita, nag-hire siya ng mga bata, sumisisid sa tubig. Ganda nga ng movie yun eh. It was taken
under the water. Parang 80% of the movies underwater. Talagang yung mga camera nila, talagang waterproof na camera. Pag underwater, under the sea. Alam po yung ginagawa ng mga bata sa ilalim ng dagat. May dasal silang parang mantilyo. Sinisira nila yung mga corals. Binawasak nila yung mga corals. Ano yung mga corals? Kung saan nagtatago yung mga isda, kung saan sila kumakain, dinudurog ng mga bata yung corals. Bakit? Kasi doon sila nagtatago yung mga isda. Kung wala na silang matataguan, siyempre, lalabas yung mga isda, makukuha sila. Mas malaki kanyang kita. Pero, malaki nga ang kanyang kita, pero sinira naman ang dagat. Hindi pa yon. Yumaman na nga siya. Ang ginawa pa niya, gumamit siya ng mga dynamite. Pasabog. He used dynamite fishing. Para madali yan, hindi na matagal na naghihintay, pinapasabog yung dagat. Nangamatay pati yung malilit na isda. Marami siyang nakuha. Yumaman siyang bigla. Ganon din naman ang kwento ng marami sa atin, di ba? Gusto nating yumaman. Gusto nating umangat ang ating kabuhayan. Pero marami naman sa atin din, gumagawa sila ng paraan para yumaman na hindi naman tama. Hindi lang sa pangingisda. Pwede rin ito sa ibang klaseng negosyo. Pwede rin ito sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Pwede rin ito sa mga nagne-negosyong ibang tao. Hanggang kahit yumaman siya, dumating ang panahon, wala nang isda sa dagat. Wala na silang makuhang isda na ubos. Kasi pati yung malilit na isda, kinukuha nila. Pati yung buntis na isda, kinukuha nila. In the long run, they all became victims of their own doings. Hindi ba kwento ng tao yan? Yung kahirapan natin, kagagawan din natin. Muro amin. What is very universal is very particular. Isang taong mangingisda na gustong yumaman, parang kwento rin ng mga maraming tao gusto rin umangat sa buhay. Pero minsan, nakakalimutan natin ang halaga ng dapat gawin sa ating negosyo, kabuhayan. It was a very particular story of a fisherman that reflects the universal reality of human nature. Okay lang po, isa pang sine. Meron po akong napanood na sine, I'm sure baka napanood nyo rin po, yung panahon ng German, Nazi German. Yung lahat ng mga Hudyo, mga Jews, they were being annihilated. Parang yung mga iba yung reliyon nila sa mga German, yung mga Jews, kinukuha ng mga Nazi German, dinadala sa mga concentration camps. At pagkatapos nun, pinapatay sila. Mass killing. Parang Oscar Slinders ba? Yung bida doon. Yung title nata ng movie is Schindler's List. May listahan siya. Sino yung listahan niya? Yung listahan niya ni Oscar, yun ang kanyang empleyado sa kanyang factory. Meron siyang factory. Kaya lang yung nagtatrabaho sa kanya, puro mga Hudyo. That's why they were all taken by the Nazi to be killed. Papatayin lahat yan. Alam mong ginawa ni Oscar Schindler? Dahil negosyo talaga siya, no? Negosyo po siya. Negosyante siya. Mahal niya yung kanyang mga trabahador. Yung palang German officials, mga German soldiers, they were also open to bribes. Nireregaluhan niya, mga alak, pera, parang binabuyback niya, buyback. Parang binibili niya yung mga nagtatrabaho niya.
Sabi niya, parang isang proposal, gusto kong buksan muli ang ating factory eh. Kala yung factory niya parang importante yung mga produkto. Pwede niyo akong tulungan. Kailangan ko ng mga trabahador sa aking factory para buksan ko, para itong supply. Kaya lang, binabribe niya itong mga officials ng German. Pinapalabas, pwede kong i-request yung mga supervisor ko sa kanyari, 10, binabayaran, lalabas niya. Kaya lang yung 10 kailangan na naman kasi walang kailangan pa ng mas maraming trabaho dito sa factory ko. Pwede bang mag-request ako ng 5? Binabayaran niya. Tapos pinapainom niya, ginugood time niya yung mga Talagang dahil mayaman siya, marami siyang napalabas sa mga factory workers niya. Yung listahan niya, di ba? Meron siyang listahan. Kaya nga title Schindler's List Tapos, may panahon na kahit mayaman siya, naubos yung kaari-arian niya, naubos yung pera niya. Pati yung bahay niya, nabenta niya. Pati yung factory niya, nabenta niya. Yung pinakahuling na-save niya, wala na talagang pera. Wala na talagang para. Wala na siyang, siya na yung last na masisave niya. Nung lumalabas sila dun sa kampo, nakalabas sila sa concentration camp, umiiyak si Oscar. Si Oscar Schindler. Sabi nitong na-save niya, "Why are you crying, Oscar?" Tapos sabi ni Oscar, "You are the last one I can save. Because I have no more money and I have nothing more to sell. But you know," sabi ni Oscar, "I still have this car. Ito na lang ang aking ari-arian. Itong kotse. Itong kotseng dinadrive niya. Ibebenta ko na lang ito para makakuha pa ako ng 1 o 2. Bebenta daw niya yung kotse niya para... Tapos umiyak siya. "I want to save more. Gusto ko mas marami pa yung maliligtas ko." Tapos yung yung kanyang na-rescue yung last one, nag-quote siya sa isang Hebrew wisdom book, yung Talmud. Sabi niya, nung para umiiyak si Oscar, nag-quote siya sa kanilang Bible. Sabi niya, "Whoever saves one life, it is as though he had saved the entire world." Kahit isang buhay lang ang naligtas mo, parang linigtas mo rin ang buong mundo. My dear friends, the value of one, isa yung nawawala, hinanap ng Diyos, iniwan niya yung 99. Ganyan kakahalaga sa Kanya. The value of what you keep is also equivalent to the value of what you have given up to keep it. Anong gusto sabihin nito? Ang halaga kung anong nasa kamay mo ngayon, hinahawakan mo, yan ang halaga kung ano yung binitawan mo para yan ang mahawakan mo. Halimbawa, nagdesisyon kayong magsimba ngayon dito. Nandito kayo. Kaya nandito kayo, ginibap nyo yung ibang schedule nyo. Yung pwede nyong ibang pupuntahan, o pwede nyong ibang gagawin, o ibang manunod kayo ng TV, pwede rin. But you are here because of what you gave up. Ganon din sa relasyon. Mamaya, mayroon akong interview kakasal. Kaya kayo kumakasal, kinakasal, kasi ginibap nyo yung iba. Isa lang. Because you give up so much to hold to whatever you hold today. Kung ano man ang mayroon ka ngayon, hindi lang yung halaga ng hinahawakan mo ngayon. Ang halaga niyan, kung ano yung binitawan mo. What you let go. Experience, manifest that value. Ang halaga ng isa, katumbas ng 99. That is how valuable you are to God. May kukwento po ako sa inyo, no? Minsan, sa San Fernando, may 7 magkakapatid. 7 magkakapatid. Yung 4 nasa Amerika. Yung 3 nasa Pilipinas. Yung magkakapatid, magagaling po sila lahat. Matataas yung grades nila nung nag-aaral sila.
In fact, madami sa kanila cum laude, valedictorian, salutatorian, scholar, natapos po sila. Isa lang yung hindi. Yung isang kapatid nilang lalaki, siya po baligtad. Isa lang. Hindi po siya nagtapos sa pag-aaral. Kasi high school pa lang, barkada na. Yung notebook niya, isa lang yung notebook niya, nandito pa, nakasabit lang dito sa likuran. Kaya hindi siya natapos. Barkada. Ang hirap, siya po yung hindi natapos. Siya pa yung pinakaunang nag-asawa. Itong mga kapatid niya, nakapag-abroad, dito sa Pilipinas, nakapag-business, mayayaman po, successful. Kaya itong magkakapatid, sinusuportahan nila ang nanay nila na matanda na, more than 80 na, at saka yung kapatid nilang hindi natapos. Pinaaral nila yung mga pamangkin nila. Binigyan ng puhunan yung sister-in-law nila para magkaroon ng tindahan. Yung kuya nila, walang trabaho. Umiinom. Lasenggero. Nagkikipag-away paglasing. Alam niyo po, dumating yung panahon na nagsawa yung mga magkakapatid. Parang they gave up helping their kuya. Sabi na, susopan tayo, susopan. Yan na naman susopan ni sarili na. We are helping him, but he's not helping himself. Nag-meeting itong magkakapatid. Yung nasa Amerika, tsaka yung dito, 6 yan. Sabi nila, bigyan natin ng economic embargo. Ano yun? Huwag na natin siyang suportahan. Pati yung tindahan nila, inubos niya yung laman ng tindahan ng asawa niya. Nangungutang pa siya. Sustentado na siya. Tanggalin natin yung sustento. Baka naman magbago siya. Tinanggal po. Sila lahat magkakapatid. Hindi na po siya sinuportahan. Pero yung pamangkin, sinusuportahan po yun. Tsaka yung asawa. Alam niyo po, nagtataka itong magkakapatid kahit na hindi na siya binibigyan, may pera pa siya. Ba? Nakakalabas pa siya. Ba? Meron pa siyang ginagastos. Ba? Sabi nito magkakapatid, kanino kaya galing itong pera nitong kapatid natin na hindi na natin binibigyan ng pera? Wala namang ipon yan eh. Alam niyo po, sino nagbibigay? Patago, sikreto, yung nanay. Yung nanay pala, na binibigyan din ng sustento nitong magkakapatid, dahil more than 80 years old na, patago, sinusuportahan niya yung anak niya na hindi lang po black sheep ha, dark black sheep. Kalokohan na po. Alam niyo po, kinonfront din magkakapatid si nanay. Nanay, pag binigyan mo pa ng pera si kuya, ikaw rin, bibigyan namin ng economic embargo. Di na rin kita bibigyan. Di rin namin kita bibigyan ng sustento. Doon ko po nakausap yung nanay nila. Umiyak. Nagsumbong sa akin. Kasi ako yung pare doon sa lugar nila. Sabi nila, Father, ito pong mga anak ko, tinanggalan ng sustento itong kuya nilang matigas yung ulo. Tapos, dahil tinutulungan ko yung anak ko, pati po ako natanggalan ng sustento. Pero sabi ng nanay, and I would not forget what she said, sa lahat ng mga anak ko, siya lang ang pinaka hindi karapat dapat mahalin. Among all my children, this one really do not deserve love. But of all my children, he is the one who needs love most. Pero sa lahat ng mga anak ko, siya yung talagang pinaka nangangailangan ng pagmamahal. Iba talaga yung puso ng nanay niya. Baka ganyan din ang puso ng Diyos sa atin. Kahit anong ginawa mong kasalanan, pagkukulang, mahal ka pa rin. You may be the lost sheep, but He will always bring you back. And that is the greatest joy of the kingdom. The value of one. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.